Father in heaven, we come to you this evening. We would like to ask you to give us your wisdom so that as we discuss our lesson this evening with Pastor Pido, we can impart some good spiritual lessons that we can grow in Christ. Thank you for answering our prayers. Bless each one of us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. May gabi mga kaigsunan, ngayon nasab kita dinhi sa atong tulumanon tak na sa pagtuon. Aton usab pagkatun-an ang lain nga topiko nga gitagana kanato niining lain usab nga semana. Starting this week nga nagapangaluhan spiritual gifts. Gasa. Kaning gasa ra ba libre? I mean, if you talk about gift, you know, ang pinakauna gyud nga siguro nga word nga maabot sa tong panghuna-una kaning libre or kusa nga gihatag, no? Walay bayad. Walay bayad o gihatag nga inubanan sa kalipay. I mean, that's how we describe, you know, a gift or a moment adunay usa ka tawo nga magahatag og something sa usa niya kay galang libre. That's a gift. Kay kung naay bayad, ay di na siya gift. Di na. Right? Okay. May cost naman. But one thing more important about this gift is it isn't just a gift, di ba, Pastor? Although there is already a concept of being free, no, in relation to the use of the term gift, pero na added word nga gipatong sa pinulungan nga gasa, which is actually spiritual. Yes. So this with the word spiritual, this may change the kanang understanding of what exactly gift is. Although we know what gift is, but because of the kanang giduga nga pinulungan nga spiritual, this may change how we should really understand the word gift. So in the context of the word spiritual, Pastor. Yes. Na may mga gasa ang mga tao. Doon ay nagkalaing mga skills, mga abilities, and they are gift nga ila pong nabatnan sa inborn nga mga capability nga nabatnan sa usa ka tawo. But this gift nga gisgutan sa ato nga lesson, it is more special because nahimong special siya kay doon naman goy additional nga spiritual gift. Kana nga gift nga spiritual gift, it is really from God. Or given by the Holy Spirit. Yeah, it's given by the Holy Spirit nga sa usa ka tawo nga mahimo siyang useful sa buluhaton sa Ginoo. And that's the purpose. Yes. Kung anong gihatag. So, there is a possibility at this understanding the person may have that talent already, pero nahimo na-enhance pag yun siya when that talent iyang gamiton sa buluhaton sa Ginoo. And maybe also wala yun siya talent, pero gitagaan siya talent sa Ginoo nga ni gawa sa iyang pagkatao na himugso na nga talent iyang na-develop because God give him the talent aron mapuslan siya sa bulhaton sa Ginoo. So meaning to say, kung this is something nga gihatag sa balang espiritu, so mo ning gitawag na to nga special gift for a particular purpose. Otherwise, dili po ni mahatag nga gasa alang kanimo. So with that kind of thinking, this would now differentiate kaning gitawag na to nga spiritual gift from natural talent. Yes. Kaning natural talent, the way we understand it, murag inborn mo gud ning, di ba, kanang pagkatao nimo, murag nanay mo kanang mo develop sa imo nga gitawag na to nga natural ability. So but this one is not actually earned. Yes. No? So, kaning talent magod, imo magod ni siyang enhance nimo siya through the years, through the process of time. But unlike the spiritual gift, it is something nga murag kalit lang nga gihatag sa imo. So dili nga gi-earn nimo, but it is actually given to you. Yes. As a free gift given mo gingon nila nga given actually by God's grace. So not earned or actually learned. So just like what Pastor Salarda said, I think very important nga every time we speak of the spiritual gift, so aduna siya katuyuan. And then that's why tonight we will identify kung unsa ning purpose, kung anong gisgutan na to nga spiritual gift sa unsa man nga katuyuan, kung anong gihatag ni sa balang espiritu sa atoa. And we'll identify that tonight. Pastor, yes. Yes. Atong tulo ni sa gabi atong nangisgutan ning daghang mga gasa. Yeah. Yes. I think that's Sunday until Monday, no?
dunay gasa sa pag-ayo, itagaan ka og gift sa Ginoo nga magampo ka, unya ka nang imong giampuan na ayo, that is gift of healing. Pwede pod nga gamiton na nga gift of healing nga giatagan ka sa Ginoo og kaalam nga makagamit kag mga herbal nga makatabang ka makaayo. Pwede po na nga gift nga nahimo ba kang usa ba ka doktor ba ka. So different nga mga gihatag sa Ginoo nga talento. Napoy gift sa pagserbisyo, napoy gift nga paghatag og propesya. Yes. So nagkalay-lahi gyud ang gift na gisgutan ni na apostol, na pastor, na teacher, so daghan kayo. Unya atong nakita nga kining tanan gigamit ni siya, gamiton ni siya sa buhat sa Ginoo because it describe nga ang mga gift samara ni siya sa part sa lawas sa tao. Nga ang tanan nga function niya niini alang sa kaayuhan sa usa ka lawas. Yeah. So, meaning to say, tungod kay gasa man ni siya, so, wala na ito pili nga gasa for us. Kay gasa man eh. Kay di pa kapili o gasa, di ba? Yes. Sa natural nga mga practices sa paghatag sa gasa, di man ta pwede ba akong gasa yan eh? I mean, insofar as the kanabitang tradition, kanang practice gid sa paghatag sa gasa, ang recipient di kapili sa gasa kung unsa ang dawaton or maabot sa iya. So the same is true sa kaning gitawag nga spiritual gift. So siguro I also ako pong panglantaon ni pastor is kani nga spiritual gift, it does not also undermine the natural gift, the natural talent. Yes. In fact, it will actually enhance your natural talent. Like for example, in the case of kanang Moses, you remember him? Katabitaw of course, Moses was trained in the best university in Egypt. Yang exposure, very rich kayo, no? Ang culture nga iyang gidakuan, lahigid sa mga ordinary nga mga Israelites. But despite of that, dito na-develop ang iyang skill, no? Ang iyang natural nga talent, pero gidugangan sa Ginoo o gitawag na to nga gasa to enhance the skill. Yes. Like for example, speaking. Wala pa laing tao nga siguro makaatubang sa pag-istorya kay Pharaoh except Moses. So, because through the years, naka-develop siya sa skill, no? On how to kanang talk with the king, unsa nga mga pamagi, mga words siguro nga gamiton when you are standing in front of the king. Pero gi-enhance sa Ginoo kay siguro napa siya kahadlok nga moatubang kay pipila na katuig nga nawala siya. So, the spiritual gift was given to him, mo toong nakapahatag kaniya o kanang sana kanang fire. Yes. Nga mo face gid siya kay Pharaoh kung wala to siya. At listen. What you said, Pastor, nga the possibility is ang tao kay init sa usa ka tao sa pag-create sa tuwa, God has a blueprint sa pag-create niya sa tuwa na nanay capabilities, capacities nga gi-ingrain na sa ato nga mga fibers sa ato nga lawas. So pagdako nato kana nga mga capabilities pwede na nga ma-develop na to. Pinagi sa atong pag-eskwela, pinagi sa atong pagsimba, training na to. So kuha na siya, mapalis na siya nga mga nga talento. Just like Moses, what you said, napalis gyud si Moses dito sa Ehipto. Pero it was not enough actually. It was not enough. Kaysa diha nga dito na siya sa desierto. For 40 years man pud siya dito nagreform ang iyang kinabuhi. Right. So mura gani atong tan-aon nga iyang gi-unlearn ang iyang mga skills, knowledge nga iyang nabatnan from Egypt. Kaya that is worldly nga mga theory. From that side, yes. So diri spiritual. So doon ay dako kayong opposite. Then, of course, ato nakita nga si Moses, after that, empowered sa Holy Spirit, empowered by God, nibalik siya to fulfill the mission nga gihatag sa Ginoo sa iya. So, dili to makita nga ang spiritual gifts mas superior siya kaysa natural gift. Kaya nga naman, ang spiritual gift
gi-empower maguga sa Ginoo. Gigamit kaniya for the purpose nga ang iyahang ministry ang unsa ni ang buhat sa Ginoo mahimong malampuson Yeah. pinaagi sa Right. spiritual gifts nga imong i-contribute sa body of church. So it's not just a gift for something else, no? Yes. Meaning to say, so nga nung gitawag sa nga spiritual gift, just like sa gibungat na ni Pastor Elvin Salarda, so kaning spiritual gift, katong tanawon sa itong lesson, ga replika talaga siya sa kanang initiative gikan sa Ginoo, not actually coming from us. So dili nato makonsider nga kaning paghatag sa spiritual gift based on merit. Yes. Dili siya. Dili gid siya based on merit, but it's just simply rather based on God's initiative. Kung makita sa Ginoo nga angayan jud ka nga makaangkon ka nini nga gasa. So mala sa gingon ni Pastor Salada, I think the only underlying principle nga makita nato sa kung mao ni siya nga discussion leading towards the spiritual gift, meaning to say bisag sa ato nga lesson nagisigot dinhi nga kaning spiritual gift dili gina siya for personal fulfillment. Yes, that's true. That's the basic kana bitong standard in understanding kung what exactly is this spiritual gift for. Yes. Pastor Pedro, if you remember sa Acts chapter 2, Yeah. while nagpaabot sila sa Holy Spirit, when the disciples, the believers, naka-receive sila sa Holy Spirit, ako pong nakita at the same time, ang mga apostles, nakadawat po sila spiritual gifts. Speaking of tongues. Yeah, speaking of tongues. Then, example, no, sila mga apostles, si Pedro o si Kisato yang kauban, nga while nagwali sila, yun sila nga, they are unlearned person. Dili na sila mga educated nga mga tao. Pero nga naman on fire man kaini si Pedro and the rest of the apostles. And ila pa ganing na-notice nga, they turn the world upside down. Yeah, they are just ordinary person. So it means nga, you can be an ordinary person, pero nakita si Ginoo nga kaya ni mo ni nga pagabuhaton. So tagaan ka si Ginoo spiritual gifts nga siguro bisag dili siya edukado as Paul, nga si Paul abogado man, pero farmer fisherman si daga siya Pedro. na converter. Oh, pero nakita si Ginoo fiery ni ako ning tagaan spiritual gift, ako ning empower ni siya. So imo makita din nga ang ordinary nga tao basta kay mo accept sa gift sa Ginoo For the fulfillment of Yes. His purpose. then Not for personal fulfillment. Yeah, then that person can be more successful in the ministry. Right. So, again, I like this discussion, Pastor, kasi I think it's very important for us to lay down the foundation sa discussion. Kay once manggod nga, kanabitang ma-confuse kita or atong viewers as to their understanding of the spiritual gift in comparison to kanang natural talent. Yes. Di kina to mahit ang kon ba? Yeah. Ang punto gyud nga gina-drive sa tong lesson. So, I agree with you, no? Just like in the case of the Pentecost, kinsa ra man gud to sila? Yeah. Wala man to They sila are yung ordinary. unlike Paul nga nagid siya ay credential Yes, nga yeah. bukat kayo. Leo, kabog, But katong doktor, mga disciples ni Jesus Christ, farmer, fishermen. those are just ordinary people, but because of the spiritual gift nga gihatag sa ila, how many souls were Yes. converted each day, di ba? That were added to the church. So, matingala ka nga nung, yan naman kadagan. Like for example, Pastor, ba kanang usay bitaw ka na makakita tag layman. Dagan na kay kog mga layman sa church nga atong namit nga mga yano ra kayo sila. Wala magani sila nga mapainambog nga or maistorya nga na sila ay certificate sa kuan or naka-study sila ani, pero ang ila bitong devotion sa Bible napog koy mga liman pod nga namit nga grabe jud ka ang ilang memory bitaw sa Yeah. mga verses nga ilang ginagamit pag Bible study every day. Very sharp kayo. Yeah. And then I asked the Yeah. question ba, how do these people kanang able to come up with this kind of understanding and sharpen their memory and so on and so forth? So with that, because they're doing it for the purpose of fulfilling the mission of the church, that based on what we discussed, I consider to be as one of the spiritual gifts. Yes. Yun mo makita ang empowerment sa Ginoo sa paghatag ng spiritual gift sa mga tao. Example no sa naagi man ta mga district pastor sa unang kanhi nga panahon. Yeah.
doon ay pipila ka mga churches nga natukod while I was a district pastor. All right. Pero nakapatukod tag simbahan, dili tungod kay ako ang ipot. Naatay liman nga Behind. behind, gipadala na to sa maong nga lugar, gipa-workout na to dito og pila ka bulan, then hangtod nga naka-create siya og congregation, then adto ta dito nagwali, igo na lang kung ni harvest sa pagwali, nabautismohan, Right. then gatukod og simbahan. Correct. Until now, Nagyapon. Nagyapon. So, but og imong tanawon, mura og ako mo'y murag na-credit sa ko kay nakapatukod og simbahan. But pero dili gyud ako ang nagtrabaho didto. Dunay atong mga liman didto. And habi gyud kay sila gyud didto. Pag adto nako dito, ready na tanan. Pwede na mo Alright. bautismo ko tanan because the Lord has given special gift nining mga tawhana. Ordinary men, but that can be yours. So again, before we go to the Tuesday and Wednesday, let us say this again, no? Para ma-establish ginato kaning concrete gyud nga pagsabot sa spiritual gift in comparison to the natural talent. For example, sa natural talent, let's say Pedro has a high IQ, di ba? Or Pedro can explain very well research, and when he talks in public, she is, well accepted and well listened to as a speaker. But in terms of kanang spiritual gift, Pedro may not be that eloquent, but when he teaches the Bible, many are brought to the feet of Jesus. Yes, that's so. That's the spiritual gift. Dili siya eloquente, wala po kay siguro siya, he's not really that learned compared to other people, but when he preaches, but when he gives Bible study, many people understand the scripture. That's so. You know, Deeply. Daga man ta makita na. So, mao na siyang gitawag nga spiritual gift, and there are many of those even in our local churches, Pastor. Yes. If this is how we ought to understand what spiritual gift is a gift that is actually empowered by the Holy Spirit. Yes. And this gift nga atong nabatnan sa matag member sa iglesia, magamay o madako ba na nga gifts nga atong nadawat gikan sa Ginoo, they are all together, mag-blend together alang sa bulhaton sa Ginoo. Or according to the Bible, which is to edify Edify church. the church. Asa lang binisiya sa edify? Kaning magpalambo? Kanang ma-equip, may edify murag mabalaan, unya equip sad, murag muna siya ang mix of words katong makita diha. So unity through diversity in different talents we have in the church. Different talents, different functions, but one purpose. Yes. For the fulfillment of the mission of the church. In fact, karon mo ning gitawag na to nga one voice. No, one voice. Sa Seventh Adventist Church mo ning karon ang ginasugdan nga dako kay nga proyekto nga atong ginahimo sa hinay-hinay nga pamaagi nga hopefully everyone can take part of this. This is what we call the one voice. Very much similar to what we're discussing right now. That's right. So okay, so let's go to the Tuesday's lesson, Pastor. What do we have here for Tuesday, Pastor? A more excellent way. So what is, I think the kaning excellent nga pinulungan, it refers to the word love. Yes. Dili sa atong nga lesson, no? Atong mabasa primero lang yun nga stanza din Love is not one gift among many. It is the means through which all of the gifts reach their ultimate purpose. In fact, this is not surprising pero impactful yung dating, Pastor. Kay love is greater than faith. For so long a time, some of us were thinking, oh, kaning faith because it can move mountains. Yes. Di ba? It is even greater than hope. Greater than hope. Oh, yeah. Yeah. But we thought for a while that faith is mo ni pinakabugat nga butang. Kay kung wala kay pagtuo, I mean, Yeah, lisod. lisod. Oh. Oh, kanang mustard seed ni gamay kay because of faith, no? Ang pag-grow mahimo siya nga usa ka dako nga kahoy. But dapat giday mas dako ana, which is actually love. So I think this is how
kaning namong word nga gigamit din a more excellent way. So nganong pastor nganong gi-describe man siyang gihulog siya dito sa More excellent way. in a more excellent way nga dili ba excellent na ng faith, dili ba excellent na ng hope nganong Yes. Tinod na. okay. Kaya Tanaw niya. even important gift of prophecy is nothing Without love. without love. So bisag kung saan din nato kawali sa Bible prophecy, like for example in the book of Revelation, pero kung dili mabati sa tao ang gugma sa Ginoo, according to what we are reading here, 1 Corinthians 13:1, nothing. Nothing is zero. Just like a twinkling symbol. Wala siya. It's just like a noise. Yes. Ingon sa tong one of the verses here. Yeah, Pastor, please. The way I understand it, ngano nga ang love is a more excellent way, tungod kay example, nagserbisyo ka sa church. Maybe I am a deacon sa church. Pero when you do that service diha sa church, you are not happy in doing it. Kana bang murag bagulbol kasi mo kasing-kasing ano ako may gigipili nga diakono. Kakakapoy ani nga trabaho. So you are rendering a service to the church, but it is out of your love. So muna nga kung mag-render ka ni ana nga buluhaton sa church without love, para sa Ginoo that counts nothing. When I am preaching to people about the word of God, I'm preaching to people about the love of God. But if I don't have the love of the people, and I don't have love nga akong mapakita ngadto sa mga tao nga gusto gyud nako silang luwason, but I am preaching about the love of God, pero wala ko'y gugma. So that's really nothing. So bantayan nato dai siya no kay for example, kay gihimo nga ana nga buluhaton. Yes. So kung dili day siya pinasikat yun sa Gugma. the way it is described in 1 Corinthians 13, then delikado day siya kay mahulog siya sa personal nga pinang fulfillment pa kay di ba ang spiritual gift wala na may lain pa nga purpose, it's for it's for the honor of God. it's for the honor of God, not for personal fulfillment. So you remove love from there, mahimo siya nga self-centered. Yeah, may mo nang self-centered siya. Dili na siya ministry-oriented. Kundi self-centered na siya. Example, na ako'y pagtuo. Nya ka na ako ang pagtuo walay gugma. Sayang na gihapon siya. Kaya of course na kay pagtuo, nagalagad ka sa Ginoo. Pero wala kay gugma sa imong isigataw. Wala gyud kay tinuod nga gugma sa Ginoo, mabawra kayo sa tanan. So, ang kanang nga faith dili na mustan. Dili na siya mustan og dugay. Tanaw ra gud di ba na mga tao nga kulang sa pagtuo. Just in a little while, mga crisis about sa kinabuhi, immediately mawala sa pag-alagad sa Ginoo. Nawala ang ilang pagtuo sa Ginoo. Nga naman, because it was not out of love. So just think, we baptize thousands. In kuan lang ba gano? Yeah, of course. Example lang ba? Unya makaingon ta nga, where are the rest? Asa naman ang uban ganong gamay naman nagpabilin? Or ganong this much nagpabilin na wala man ang 10%? Maybe atong makita because it was not really out of love nga ni-accept sila ni Jesus. There could be some other issue. Reason nga I just accept Jesus kay sigbo basi nakuyawan sa pagkadungog sa mensahe or some other unsa baka nga pamagi. So even faith without love, it cannot sustain. It will not sustain. It will not be there forever. Yeah, I like that. I like that point. So meaning to say, love is the prime mover. Catalyst. Is the catalyst. Yes. Because without it, I mean, ingon mo siya nga, it's nothing. Yes. So in the eyes of God, wala siya effect sa. Yeah. Palanawon sa, I mean, that's how I understand it. Yes, No? yes. I don't know. I hope my interpretation is correct. So, meaning kay example kanang paghatag bitaw sa gasa si mo ha. Yes. Imagine wala ko ana. Tapos let's say wala ko'y sanina karon pero gitagaan ko gasa nga sanina. Akong panglantaw ana nga sa tao nga naghatag ana, pinasikat na sa gugma.
kay wa man tao nga mohatag ang pinasikat sa kasuko siguro. I mean, sa natural or ordinary human experience, wala man siguro. So that's why bisan so kaning paghatag sa gasa kanimo nga makahimo ka ana, we have to take note and we have to remember nga kanang gid siya ay pinasikad na siya sa it's an act of love. Yes. Otherwise, dili na mahatag ang gasa nimo without love. So with that love nga mao'y nag-drive sa gasa nga nakaabot nimo, It is concrete and fulfilling. mo respond pud ka in the same manner. Yes. Example, no? Okay. And maybe, I don't know, correct ba yung example Sige, ako? okay. Example, muingon ko nga, nahigugma ko sa Ginoo. Muna yung reason nga na ako dito sa ministry. Pero, wala ko gabisita sa ako ang mga parishioner. So, usaon man imo na pag-ingon nga, nahigugma ko sa Ginoo, gano'n na niya ako sa ministry, pero in my function as being a pastor, or if I am a church pastor, I am not visiting my brethren. So, dili yun siya pwede. So dito na yung makita Oh. ang real nga Yeah. motibo. Ang measure sa imuhang pagtuo makita sa imuhang serbisyo. Mayon ka, I am a minister. Do you love the sheep of God? Mayon ka nga na ako'y talento nga gitaga na ako'y maayo kong mukanta. Pero grabe ang imong pagkanta, mahimong standing ovation yun siguro ang mga tao sa imuhang performance. Pero you do it, Ang motive is yeah, it is for self, for fame. Yeah, it is not to honor God. Then that talent is nothing. It is not motivated of your love to God. Nga mo himo nimo ang excellent nimo nga performance to honor God. Dili kay sa imong kaugalingon, then that is not anymore masulod siya sa usa ka pagpangalagad sa Ginoo nga kana nga talento imong gigamit alang sa paghimaya sa iyang ngalan. That's true. Kay ang thin line siguro ga divide ana no. Kay for example, ang pagtuo ma-develop man nato. Pero kanang mabutangan sa ma-drive siya pinagi sa gugma. I think the difference is very very thin. Yes. No, kay usay makita nato dasig kay siya. Pero just like what yung kanta, grabe jud kay ka power pero ana ba. Pero at the back of it day so with the motive nga nasa imong panguna-una, then it makes the difference whether Yes. kana siya it's rendered for the fulfillment of His mission, for God's purpose, nga why God is giving you the talent, or it's for your personal gain. So, That's the defining yeah. In fact, in our lesson, Pastor, when there is a Tuesday, thus Paul mentions that love, number one, I think based 1 Corinthians Yes. 13, verses 4 to 7. Yes. Number one is patience. It shows patience. Yes. So, the spiritual gift will lead you to this kind of fruit. Mataas ka o pasensya. Putas pasensya nga mabagsak tayo ni. I think di magita makaingon nga naagita ani. So we're still I don't know sa imo pastor on a struggling mode ba. Struggling pagyapon. Of course God is mo nang mapitaw na from time to time gina-remind ani because considering our human nature, our human tendencies. So, but number 2, magpakita kini og kindness. Number 3, magkalipay pinagi sa kamaturan, rejoices in the truth. And then 4, bears all things. Kaning bears all things, dili ni basta-basta ni. Giantos mo. Pero naging mga tao nga usay makita na ko pastor nga makatangilahan, talagsaon ra pod kaning bisag kung saon nimo sila ka Kara gyud ba no? butag sa langanin. Mo kana gyud, mo iya lang i-absorb lang ba? Absorb gid ba? Kamantay ka sa wali dito tong nata sa Indonesia katong what is inside your heart. Oh yes. Di ba? So, I think na yung mga tao nga medyo na mature na gid sila sa aning area and then nagatuo sila sa tanang butang. I think all things nga pertaining to God. Yes, yes. I think that's the context of Yes. this one. And then nagagalaom sila sa tanang nga butang and then endures all things. Di basa-basa ni. Kita murag kwan ba ni? Lay pa taani nga endures all things. But of course, at least we thank God nga ma-remind po taani once in a while. And then conversely love.
Kaning conversely, kaning Nakig-istorya ka, pinaagi diha sa gugma. or does not Oh. envy. On the other hand, meaning Oh. the love does not envy, does not boast, does not inflate with arrogance, does not behave rudely, does not seek its own rights, does not get easily irritated. So, if love is being pictured this way, so this is an excellent way Yes. of kanang making use of the spiritual gift. Kung di ko ani bisag Yes, Pastor. na lang tay mga 5 ka buka Bis- ni nga ma-practice ani murag maayo na kayo. Bisag tulo lang sa for a while. Doa. Bitaw no, di matakaingon nga porke pastor ka. Yes. I mean, dili po ta di po ta angayan nga magbutas tong kagalingon nga layo na po ta tungod. But the good thing is We are working. We're working and we are made aware of this. Yes. And God is not yet finished with us. No, it's not He- finished. Oh, He's yeah. still working, and we are on the process. We are on the sanctification period sa ato nga kinabuhi to grow in the grace of God. Mabitaw ng uban mo gud nga makigsunan, for example, pag makabasa bitag teksto nga sulusama ani, ila din i-point ang di ba makaigsunan usa sa mga membro nga siguro nakapasakit sila ha. Pero actually the way I look at this in a very positive way. Kanibitang ma-point ang ato nga weakness and at the same time ma-remind ta, Pastor, That's true. without necessarily pointing a finger at someone. Kay ang may tabo bang God, nagtudlo ka niya nga sayop siya nga bahin. Pero pag tanaw po sa mga tao sa imuha, anak po salain po nga bahin, apiki po ka. So, posible nga ikaw, Pastor Pido, ani maayo yung ka ani mga puntuha, aning mga attributes, okay yung ka ni. Pero salain nga aspect po, apiki po ka. So, muna nga, dili lang yung kayo tamo. Nagyoy bilin pa ba? So, muingon ta nga, munang dili ta mahimo unta nga judgmental sa atong sikatao. Muna nga, i-counsel ta nga, This ampo one, na this to. lesson Yeah. is giving us a counsel. Yes. This is for all of us. Munang iampo na to ang Iampo atong gina mga to. kauban kay Not pointing finger at someone. siya may pagkabut-buton, siya pod naapod siya pagkabakakon. So, Right. pero we are all working, no? Mga kaigsunan nindot ta gyud ni kay God is still working. He's still working with us. His Holy Spirit is there for us to guide us. Karon nga ang atong kinabuhi mahimog yung ma-edify, mahimog yung maligon, mahimog yung ma-sanctify sa gracias Ginoo. So mabita nang nagkalailahi gid ang gasa ang gihatag sa Ginoo sa tuwa kay para siguro malakihan po ng compare ba. Napod siguro igasa si Ginoo ihatag nga ti pamadlong sa mga kaigsunan. Naapod siguro. Oh, nga Kay alam mo, Pastor, dito ko sa MBC sa una, namo gid time nga sa isaba ang mga estudyante. Pero nayo sa estudyante dito nga kada saba gid sa mga kita ba? Oo. Estudyante ganito. Musaka ganun sa stage, mamadlong siya. oh, O niya, mapatuwa po ng mga estudyante. O po rin ang gasa siguro, ang gihatag sa Ginoo. so Pero natang babae gasa. to siya. I remember, no? She's a woman. So, but, yeah, just like what you said, it could be a spiritual gift na gihatag sa Ginoo siya. So, Pastor, din sa last statement sa Tuesday, nagkanayon din indeed, no? It's a conclusion. Love is the key to the wise use of spiritual gifts. Wow. So, love gyud kay love will lead you to not being envious, not boastful, and so on and so forth. So, this is correct. This conclusion is correct. Love is the key to the wise use of spiritual gifts. Nga dili ka manghambog sa imong talento. Yes. That's Kunya why, kung yeah. naapoy mga tao nga murag apiki, dili po ka mag-judgmental sa ilaha kay imong iampo sila nga mugro sila. So in other words, there is wala na gilaing pangabutan nga mas dako pa sa gugma. In fact, God is kanang gidescribe po siya nga gugma. Yes. 1 John 4:8. God is love. The attributes of God is love. I mean, is the agape. All right? So, that is in 1 Corinthians 13:13, no? But the greatest of this, faith, hope, and love, is actually love in itself. All right? So, Wednesday, Pastor, gift of tongues, murag partly, ato na po nina discuss. Yes. So, unsa imong Okay. Now, masugyot na. Ang gift of tongue ato ni siyang matanaw yun na ato dito dayon sa Lucas, no? Sa 2. No. So sa Acts, Acts chapter buhat. 2.
Then naapod ripod sa 1 Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 12 to 14. Mo ni siya ang naapoy naghisgot og gift of tongue. Now in chapter 2, atong nakita nga when they received the Spirit, ang mga disciples, ang mga brethren, pipila kaniadto, nagsulti sila og gift of tongue. Pero ang context nagsulti nga when somebody was speaking, especially mga apostoles, nagsulti sila, nasabtan sa mga tao nga tuwa dito. Nahibulong sila nga, istorya siya, nakasabot siya. So, usa ka tao nag-istorya, nasabtan siya sa daghan ng mga tao. So, it means nga, That's good. kana nga spirit nga speaking of tongues, nasabtan sa mga tao. Wala kay muingon ta nga wala na sabtan kay klaro mo na sa context nga nasabtan Yes. siya. No. Okay. Ang dinhi sa Korinto, Okay. nagsulti og gift of tongues nga dili masabtan. That's another tongue. Oh. Unya mo ni gibadlong ni Apostle Paul nga dili maayo nga magsulti og gift of tongue kung dili masabtan. That can cause disorder Yeah, there's and disorder. Unya, it will not also benefit the church. So sa ato pa, kung mag-istorya ka nga di ka masabdan, ayaw na ang istorya kay sayang man sad. Now, doon ay duha ka mga possible nga interpretation. Nganong wa siya masabti ang gasulti. Tungod kay Pilipino siguro, ni adto dito nagwali, wa makasabot ang mga tao. So, muna yung reason nga wa siya masabdi. Kay di man siya, usa man siya ka-Pilipino. So, it is also possible nga wa siya masabdi tungod kay ang mga tao walay nag-interpret sa iyaha nga giistorya. So, muna nga ingon sa Apostle Paul, ang counsel ni Apostle Paul, dili na lang mag-istorya kay dili man masabdan. Gani ko natong tanaw ni di sa 1 Corinthians, ningon siya, kung mag-speaking of tongues, tagtulo na lang og tagurha. Posible nga kining tulo og duha nagkasabot sila. Kay istoryahan naman silang tulo. Pero kung ang general public mag-speaking ka of tongues nga di ka masabdan, gi-discourage ni Paul kay kung di ka masabdan, that will not benefit to everyone and it will cause confusion. Then, kung na ay mag-spirit o speak of tongues, dili masabdan sa katilingban, there should be an interpreter. So, it means nga, possibly kayo, Pastor Pido, nga, kini nga foreign nga speaker ni anadiha, kung naagyod ay mag-interpret, masabtan na gyud siya. So, muna siya ang understanding. So, ako nakita din nga dili ingon nga kanang spirit of tongue dili masabdan. Yeah. Kaya naamang goy spirit of tongues karon nga istorya raw niya di masabdan din pagka di masabdan ay maguban mag-interpret dili pod mao, ang usap pod gi-interpret dili pod mao. Unya at the end nga magsige ang istorya o sige og istorya og speaking of tongues matumba diha sa yuta. Then dunay usa kuno ka experience na Pastor Pido nga niingon ang usa ka minister nga get away Satan. So the question is, who is the one possessing the person nga nagstorya og speaking of tongues di nasabtan na tumba, then the minister said get out of this Satan. So That's correct. makahatag na hinuno og confusion sa mga tao, who is possessing this person. If it is God, then nganong moingon ang minister cast out o i-cast out niya ang devil possession sa mga tao. So that's very clear, no? Di na kailangan na siya gubaon pa or utruhon pa, gisulti ng Pastor Salarda. So, 1 Corinthians 14 as compared to Acts 2, kay both are using speaking of tongues phrase, pero lahi ang gipasabot sa speaking of tongues nga makita nato sa libro sa buhat. Yes. Because just like what Pastor Salarda said, nga katong speaking of tongues nga naabot sa mga dito sa Day of Pentecost, Yes. no? Na nakahimo sila sa pagstorya or sa pagwali, sa paggamit sa lingwahe nga masabtan sa uban.
ako bitong gi-research pastor kung sa Yes. mga lingwahe na dito pagkadaghan po day. Yeah. Na lingwahe sa taga Ehipto, na lingwahe sa mga Arabo, mga taga Greece. Greece, Romans, Rome, daghan pa mga uban nga mga lugar nga naa dito. So it's really a combination of different kanang nationalities. So mo nang kato siya, it was an extraordinary nga outpouring sa Holy Spirit. Holy Spirit for the purpose nga ang mensahe masabtan. Yes. So that's the bottom line. Anything that would create confusion and disorder, especially sa public worship, mo man gisigutan Yes. din mo na siya ang Gibadlong niyo. gibadlong. That's the bottom line, no? So I think doesn't need so much of kanang theological interpretation. Yes. It just requires simple kanang common sense or logic to understand this. Kay ang governing principle that would kanang katong ingon nimo pastor, governing principle nga that would actually clarify this katong speaking of tongues sa nitabo sa the day of Pentecost. Yes. So mo nang gingon ni Pastor Salarda kay namong din sa tong lesson pastor. At this point ingon sa tong author, it is important to notice that although Paul desired that all Corinthians could speak foreign languages, kay I think Yes. daghan sa ila mga storya tungod sa center sa business, na yung mga merchant siguro nga moagi didto, modala sa ilang dialect, makigstorya. So, you know, sa exchange through the years, sa conversation, mahawa sila ba? Pero ingon siya, he did not expect that to happen in the context of kanang public worship. Confusing kaya, limang ka panalitan o amo ato ko Amerika, magwali ko Binisaya. Nya daghang audience na ko dito. Kung saan man nila pagkasabot dito nga Amerikano o ban nga mga nationality. So somebody must interpret for me. And if not, then what's the use I'm preaching magwali ka dito Binisaya nga dili ka masabtan dito tanan. So mas maayo pa nga dili na lang ka mawali. Mo gani. Or ma-misinterpret Oo, mo ma-misinterpret. sinultian. For example, na nagwaling the fall of the Roman Empire. O pag interpret na sa sound pastor. Gibinisya niya, ingon siya ang pagkahulog ni Romano sa impierno. The fall of the Roman Empire. So things like this ba can create some confusion and disorder insofar as understanding of the listeners nga naa diha nga nagahimo og kanang public worship. Pastor, manataigo ka panahon. Yes. Gisinyasan ta ni Sir Andrew ang ato diri nga bossing karon sa Floor manager na floor to karon, manager. So mga kaigsunan, salamat sa inyong pagsunod nga hopefully sa tabang sa Ginoo sa balang pinagi sa iyang balang espiritu ato kaning nasabtan unsay bot pasabot sa spiritual gift in relation sa pundasyon nini nga moang gugma ug ang paggamit sa nagkalailahi nga mga lingwahe alang sa kanang pag-spread sa ebanghelyo. I think speaking of tongues is really for mission and not for personal display. That's true. That's That's the bottom line. Pastor, do you have yes. something to say? Ang spirit o ang speaking of tongues, it will kanabang makapatubo sa iglesia. Dili kay makakonfuse sa iglesia. Kay kung makakonfuse na siya, it must not come from God. That's very clear. Well said by Pastor Salarda. So daghang salamat mga kaigsunan. Ato ning pagkakumanon sa atong closing prayer. Atong ito ko atong mga amahan nga balaan, kami nagapasalamat diha kanimo sa oportunidad nga kung sa diin kami nakabalik sa pag discuss sa lesson for this week nga nindot kayo nagisgot may tungod sa amo nga mga kontribusyon nga mahimo alang sa pagpalambo sa imong buhat dinhi sa kalibutan. Pinaagi sa paghatag kanamo sa gitawag nga espirituhanon nga mga gasa nga gikan gayud mismo diha sa Ginoo. Among gilauman nga kini among paggamiton pinasikat sa gugma. Kay kung wala ang gugma niining tanan, makawang lang kini sa tubangan sa Ginoo. Daghang salamat Ginoo sa paghatag kanamo og reminder matag adlaw may tungod sa among responsibilidad ug sa among relasyon diha kanimo. Among giampo gilauman nga unta kami magahimo sa paligon sa among pagtuo, pinaagi sa among pagtuon sa imong mga puno. Daghang salamat sa ministry sa Hope Channel South Philippines ug sa among mga kauban nga nadini karon with Pastor Dr. Elvin Salarda ug sa tanan nga mga magbubuhat ug mga membro sa iglesia nga nagasunod nini ug naga-share nining pagsibya. Unta ang
makadawat uban ini mahimo kini sila nga tulay alang sa paghatag og nindot nga mensahe alang kanila. Daghang salamat Ginoo sa imong pakiguban kanamo ug sa tanan nga mga viewers nga nagasunod nining programa sa ngalan ni Jesus. Amen.